Year of the Serpent. So, grabe no? At saka mag-uumpisa po daw ang kanyang trabaho no, sa Year of the Tiger. So, yun po ang sinasabi po ni kaibigang Amay ano. So, yun po no. Yun pala yung natin, abangan natin or nangyayari na ba? Tayo na po yung mga usga kung ang lahat ay nagaganap na ba or wala pa, no? Pasang sabi niya ay pinanganak po siya, no, sa Year of the Serpent. Pagkatapos ay ano ba 'yan? Magsisimula ang kanyang trabaho sa Year of the Tiger. So Ghost Hunter 18. So yun mga kantero, dihado talaga ako kung ano ba, kung dyan ko ilagay yung yung camera, tapos dyan din ako, baka biglang lalabas kasi doon lumalapit talaga doon. Dito lang ako no, kasi hindi ko talaga nadala yung laso na. So at least makikita naman natin yan no. Tapos tayo dito lang tayo sa bandang no. Ganun lang siguro. Yan, ganun lang yan no. Tayo dito lang tayo sa bandang likod maririnig naman siguro. Hoy, nandun na naman. Kukurat-kuratan gud. Kaibigang Amayan, nandyan ka pa ba? Sige, simulan na pala. Sabi ni kaibigang Amayan, nandito lang po daw siya. No? Huwag daw, sabi niya, huwag daw ako masyadong nervyoso. Takot kasi ako sa ahas, no? Kasi, yan, hindi talaga, pag makikita ko ng ahas, hindi ko talaga yan, hindi ko ba hilig na yung manghilabot sa ilahan, pasagdaan na ako. Kaibigang Amaya, nasaan na po ba tayo? Sabi po ni kaibigang Amaya, no, kahit na po daw ulit-ulitin para maintindihan ng tao, okay lang po daw. Pero yun, kaibigang Amaya, marami naman po nakaintindi talaga, no? Pero may ilan talaga na hindi, no? Pero syempre, okay lang yan. Sana maiintindihan din yan. No, tulad ko po ay yung tinting ko pong naintindihan. So, ang natin dyan, kaibigang Amaya, ang huli po, no, ay yung sa watawat ba, yung bang sinasabi mo na mayroong isang maging leader po, no, na dito, mayroon siyang puso talaga sa sambayanan. At saka siya po yung sa yung peace of justice, love of God, no, son of the divinity, holding a fire. So yun po yung sinasabi mo. Tapos yung yung bang yung nasali na din, no, at saka ay nasali na rin yung yung 3 stars of yung 3 stars, no, of the God, no. Yun po yung diyan nagaling po, no, sa sa City of Eagle, no. So yun, siyempre na natin yan, no, sa The Land of Promise. So yung Land of Promise po ay kung titingnan po yan sa pagkaintindi ko, po yan, yung Mindanao, tama po ba yan? So yan, salamat po kaibigang Amaya, no, sabi po niya. So yun talaga, hindi lang daw basta Mindanao, no, kung hindi Pilipinas po talaga, no. Kaya nga daw namuno po ang galing po sa Oriental Pearl, ulit-ulitin niya, kasi nakasaad na po yan, no, nakasaad na po yan at kinakailangan na matuloy mangyari po talaga. Kaya sabi niya, suportahan natin, no, ang kanyang pamamahala kasi may dudulot naman yan. At isipin natin daw, sabi niya, na ang tao ay hindi perpekto. So yun, kaya wag lang daw tingnan yung mga magandang mga mali, no, sa tao, kung hindi yung talaga, hindi talaga mawala yung maganda niyang ginawa. So yan ang isang paalala din ni kaibigang Amay, no? So salamat po kaibigang Amay. So na ngayon, kasi parang bitin nyo na, may may sinasabi ka, nalilito, na-explain na po natin yun.
So yun, sabi po ni kaibigang Amaya po, no, mga ka-hunter, no, yun po daw ng ano, yung po ng isang ano, maging leader na yan na hahawak po, no, at magbigay po ng kasaganahan sa ating bansa, no. At yung ano ba, yung bang yung ano talaga yung tao, yung para bang sobrang saya ng tao, no, kung makikita siya. So ang ano po niya, no, itong sasagisag, no, ito po yung sa ano niya na siya po daw, no, siya po daw ay ipinanganak, no, Year of the Serpent. So grabe, no, at saka mag-uumpisa po daw ang kanyang trabaho, no, sa Year of the Tiger. So yun po ang ano, sinasabi po ni kaibigang Amay, ano. So yun po, no, yun pala yung ano natin, abangan natin or nangyayari na ba, tayo na po yung mga usga kung ang lahat ay nagaganap na ba or wala pa, no. Pasang sabi niya ay pinanganak po siya, no, sa Year of the Serpent. Pagkatapos ay ano ba yun, magsisimula ang kanyang trabaho sa Year of the Tiger. So yun, parang ano talaga, no, parang nakakagulo. At saka sabi po niya, no, na siya po daw yung magtataguyod, no, ng kasaganahan. At di ba na ano natin yung tao ay sobrang saya. At saka di ba naranasan natin yan, nung ano, nung yung ano, yung nakaraang ano, eleksyon, no, na ang tao para bang kinukungkir talaga, no, na kahit anong gawing issue ng iba, no, ibang party ay sila talaga para bang tayo ay sobrang saya, maiyak sa saya, no. Kaya yun ang isang basihan natin na yung leader talaga ay pinagpala din at may authority din talaga sa Panginoon, kasi tayo ang ma-feel talaga natin yan. At isa na yan, no, kaya isa din sa ako na sumusuporta talaga, no, hanggang ngayon, hanggang sa dulo, at susuporta din sa magiging kasunod nito, no. Kaibigang Amaya, maraming salamat po, no. Yun pala, no, yun pala yung ano mo. So ngayong ano, yung pagkalito, ano po ba yun ano ba yun, sa kongreso, mga ganun. So ipaliwanag talaga natin ang gusto, di bali na maulit-ulit, no. So yun, no. Uy, may ano pala. Sige, tapusin mo na lang para ano. So yun mga kanter, hindi ko na lang iharap ng ano ko, mukha ko dyan, ay ano ko na lang, no, para ano talaga, no, kasi hindi na ako magano ba tulad ng dati, kasi pinili ko talaga, may kubra talaga sa loob, at hindi na natin yung galawin, no, hindi na natin yung galawin kasi tayo naman yung makasala dyan, nandyan yan siya yung nauna dyan, no, kaya tayo yung didistansya, no. Ang ano niya kanina, tulad ng sinabi niya nung huli kong punta dito, na bago mangyari ang lahat, no, bago talaga mangyari ang lahat ng plano ng Panginoon, o nakalatag na plano ng Panginoon, ay bubulabugin muna, no, kung gaano ba talaga ang tao yung bang kaprinsipyo, no, yung may prinsipyo talaga. Kasi ito yung mga sinasabi niya ngayon, hindi na ito bago, no, hindi na ito bago, parang inuulit-ulit lang, ni-review lang talaga. Pero ang tao, pag sinasabi na aahon, ang ano din ng tao, para bang nagsalig din na aahon, aahon kami. Pero ang ano pala, hindi alam ng tao na may mga malaking pagsubok pa bago mangyari ang lahat, malaking magaganap pa na bago talaga yan mangyayari. So kaya nga sinasabi kanina, ito po ay isang try out sa mga tao ng kung makapasa ba dun sa pangalawa, no. So na ano niya na tama, no, yung sinasabi niya noon yung huli kong punta, na pinagtawanan na, kasi ang bangayan ngayon nandito talaga sa Pilipinas, no, yung hindi man digmaan, hindi man na digmaan, pero sa digmaan talaga sa ekonomiya, tayo yung para bang inuuto-uto tayo ng ibang bansa, no. Pilipinas nakapokus, no, yun ang sabi niya. Kaya yun, kahit na daw binubuto ng tao, pareho sila ng trabaho, pero kung nakikita daw, no, bagong-bago pa daw nangyari na nag-aaway pa
no? Marami daw nagaganap, no, sa Senado na mga ano na nakaupo na nag-away-away, hindi nagkaintindihan dahil po daw yan sa kampi-kampi, no? At sa magkakaibang prinsipyo, magkaibang pinaglalaban kahit nasa isang bansa lamang. Kaya yun ang sabi po ni Kaibigang Amaya. Kaibigang Amaya, ano pa po yung iba? Sino? Kaya nga ano, ulitin na doon niya. Ito pong panahon ngayon ay grabe talaga, no? Panahon ng pagkakalito talaga, no? Kasi mahirapan ang tao sa ngayon, no? Nandito pa tayo sa pinakamahirap na sitwasyon, tapos ang tao ay sobrang mahirapan pa kung sino ang paniniwalaan. Kasi magsilabasan lahat ng fake news, magsilabasan. Ang mali gawing tama, ang tama gawing mali, no? At lahat na kahit sa social media, mga influencer, iba na yung kinikilos, iba na po talaga. Kaya dapat to ang tao ngayon, tulad ng sinasabi niya, na mag-iingat, mapagmasid, at pinakadabis po talaga kung may alam tayo sa posibleng mangyari. Yung bang mga nauna, no, na salita ng iba, o lalo na sa nakasulat na, para may idea tayo, hindi tayo basta-basta, no? Hindi tayo basta-basta malilin lang po talaga. Sabi po niya, noon pa daw yung ginagawa, no? Hindi ba daw tayo nag-isip, o hindi ba daw tayo hindi ba na natin daw nakikita? Nasasabihin daw na pag sila yung nangangailangan para lang maupo sa pwesto, sasabihin na para sa bayan, makabayan, para sa tao, mga ganun. Tao ang boss, mga ganun. Pero pag nakaupo na, wala nang silbi yung tao. Sila na po yung masusunod, at hindi na gani ipinano na sila na talaga. Ang tao ay susunod na lang sa kanila kung ano man yan dyan. Kaya yun, makikita na po yung kaibahan po talaga. So Kaibigang Amaya, salamat po talaga sa sa mga impormasyon po na binigay nyo po, no? At ano po talaga yung pinaka the best po dito para mapigilan, pwede ba yung mapigilan, at saka ano po ba yung talaga yung suggestion mo po para sa amin ng tao? Sabi po niya, no, wala daw ibang magagawang tao, no? Sabi po niya, kung hindi ay magdasal, no, taimtim na dasal na maging ligtas, no. At yun, ang sabi po niya, itong ngayon na mga bangayan, no, ay hindi siya mapigilan, pero hindi naman sinasabi na digmaan ay gera talaga, no? Kasi meron ding digmaan na yung sa ibang pamamaraan na para magipit tayo. Kasi sinasabi daw, ang Pilipinas po daw ang bagong Jerusalem, no? Dito tayo yung Jerusalem, or ang Pilipinas po ang bagong Israel. So kaya napaka-special po daw sa Panginoon itong Pilipinas, no? Kaya kung napapansin daw, halos ibang bansa hindi ba dinididma yung Pilipinas, tinututukan din. At yun, yung mga nagdadala ng pangalan ng Diyos ay halos nandito lahat, no, nakapokus din. Sabi niya, ang iba dyan naghahanap, no, kung nasaan ba talaga, yun ang niya. Kaya sabi niya, mataimtim na dasal, no, yun ang sabi niya, mataimtim na dasal po daw ang kinakailangan ng mga tao, no. At hayaan na lang po daw, no, kung ano yung plano ng Diyos, ipagdasal na lang po natin. Yung mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa kapwa-tao, ipagdasal na lang po, no, para maging matiwasay po ang lahat, no. Kasi sabi niya, maganda naman po daw ang ending, pero habang laro pa ng laro, mahirapan talaga ang tao. So yun, salamat po, no, Kaibigang Amaya, sa mga sinasabi mo po, no. So yun po yung yung bang pagkalito talaga ng tao sa ngayon, no. Yan na po, nasabi na po ni Kaibigang Amaya
na sa tingin ko sobrang malilito po talaga. At ito ngayong ano, totoo po talaga, ano po katotoo na ano, maghahari po talaga yung ano, yung bang ah, yung sleeping dragon mananalo po sa digmaan. Medyo ko kuno mo, pinag-ulit sa pinag-balkon ko kuno. Ito pa ito ko dito mo kuno po ko kuntinte. Ito ito ko dito mo kuntinte ko lang siya ko lang. Siya ko tawa ko kuno. So yun, mga katiro, sabi po niya ay hindi daw hindi lang daw maghahari, kung hindi naghahari na sa ngayon. Hindi ba daw napansin ng mga tao na nasakop na, no? Yung mga galamay nila ay nasa iba't ibang nasyon na naka-plaster. So at hindi ba daw napansin ng tao na kahit na ano talaga siya, hindi siya tinitira, no? Kasi ang gusto ng sleeping dragon ay hindi digmaan na yung paanuhan ng pwersa, no? Yung bang palamangan ng pwersa, no? Ang ano daw nila ay sa ekonomiya, kaya doon sila maghahari. So sabi niya, may babagsak po talaga, no? Ang unang dragon, ang unang ano diyan, dragon na ano talaga ay babagsak pagkatapos sila na po talaga yung ano, maghahari po sa maikling panahon. So inuulit-ulit lang po talaga niya, no? Kaya sabi niya, malaki po daw, no? Malaki po daw ang ano yung counterpart po ng Pilipinas para babagsak ang ibang sa tingin natin ngayon na napakataas, no, lalong-lalo na po talaga sa paghahanda ng mga kasundaluhan, lahat ng mga puwersa militar, no, mga depensa. Hindi talaga yan maano sa tao na yung sleeping dragon ay nasa baba pa lang, no, pero may sikreto din sila na hindi pa alam talaga ng buong mundo, na hindi pinalabas. Kaya yun, ano na lang daw, biglaan na lang po daw, no? At ano po yung counterpart ng Pilipinas dyan? Ito magkatuwa ko ni kuno. Katuwa ko ni may kuno. Ito ko ni may kuno. Puti ko ito ko kunti. Oh my goodness, sabi po ni kaibigang Amaya, basta daw magawa lang po daw, no, ng maayos sa yung kasalukuyang nakaupo sa pwesto. Ang tinitingala ng tao o ng mga nasyon na pinakamataas ay babagsak. Kasi makukuha po ng Pilipinas ang ating yaman. Kaya babagsak sila kasi ang kanilang pira ay walang backup na gold. Pagkatapos yung Pilipinas, kung makuha niya ang Pilipinas po, ang dahilan kung bakit babagsak sila, so patuloy na maghahari, no? Ang tinatawag na the sleeping dragon, maghahari sila pero sa mahabang panahon or sa maikling panahon pala, no? Yun po yung maikling panahon, maghahari sila kasi ang yaman ng Pilipinas ay hindi lang nakalagay sa isang bansa, kung hindi nakalagay din sa iba't ibang bansa. Kaya yun ang trabaho po, no, sa kasalukuyang nakaupo. Kaya tulad ng sinasabi, may susunod na ano talaga, yung bang fit na fit po talaga bago darating ang kaharian ng Diyos. So inulit-ulit lang lahat ng talaga, no, ni kaibigang Amaya, at sinadya siguro niya ito para maintindihan po talaga ng tao. So yan po ay abangan natin, no? At sana po ay sabi po ni Maya na ipangaral din sa mga anak natin para maging aware po, no, sa lahat at hindi na basta-basta maniwala pa, no, kung ano man yang dyan. Kasi ngayon litong-lito po talaga ang tao, no? May tao po na naniniwala sa mali, no, at may tao din na ang tama ay nakikita din niya, no? Kaya yun, nagkaiba po ng prinsipyo, no? At yun lang po, diba, kaibigang Amaya? Ay ka sige po. So ito, sabi po ni kaibigang Amaya, no, hindi pa daw po din natin napansin ngayon na noon ang kaibahan sa ngayon sa noon. Pero ito po daw ay legal. Pero yung nag-iba lang ba? Noon kasi ano pa, yung bang sa kaiba na pag may ano ka, may atraso ka, file ganun, may mga proseso na, no. Pero sa ngayon iba na, no? Kasi doon ka lang talaga ano sa pamahalaan ipapatawag ka,
pwede ka nang makulong o pwede ka nang ano ba yun, yung basta iba na, yung pagkaintindi ko talaga is ang kongreso na ngayon yung bang parang humahawak po na sa bansa natin o sila po yung naghahari ngayon, no? Pero lahat po daw yan ay nakasaad na po, no? Kaya ang tao tulad ng sinasabi na susunod na lang po, no? At saka magdasal, no? Patuloy na sumusuporta sa ating gobyerno, no? Kasi ang pagkaklas po sa ating gobyerno ay hindi po talaga maganda kasi ang ano diyan, sinabi din daw yan ng Diyos na susunod sa mga gobyerno, so na kanyang nilagay. So ibig sabihin kung susungag tayo sa gobyerno natin, susungag, parang sinusungag din natin ang Panginoon na siya yung naglagay. So yun po yung ibig pagsasabi, no? Tama po ba yan, kaibigang Amaya? Sige. So yun mga kanteng, so ibalik mo natin dito kasi parang nawawalan na si kaibigang Amaya, hindi na nagpapakita.